Magsitayo po ang lahat. Buong kababaang loob tayong humaharap, isa sa isang Diyos na maawain at maibigin, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay Miyerkules ng Abo. Sinisimulan po natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus. Tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi sa kasalanan, ipinapahid sa ating mga noo ang abo. Subalit itong tanda ng pagsisisi ay dapat may kaakibat na tunay na pagbabalik loob ng pagbabago ng isip at puso o metanoia. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sapagkat hindi sapat ang sarili nating kakayahan upang mapawi ang ating kasalanan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman, ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao
para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging mga bagong kasal. Mga saserdote, tayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito: Mahabag ka sa iyong bayan, o Panginoon. Huwag mong tulutang kami ay hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kaniyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalikat ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamanmanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig na poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng ngiti niya't kalooban. Sumainyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpabaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Simula pa lamang po ng Kwaresma o 40 araw na paglalakbay, ano po ang gusto nyong makita pagkatapos ng 40 araw? Ano ang gusto nyong maging? Napag-isipan na po ba natin ito? Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po ay tinawag ng Diyos, pinili, tinipon, pinagbabago dito sa dambana ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na sagana ang pag-asa at pagpapala ng Diyos. Pwede po ba natin i-bless ang bawat isa? Can we pray for one another by saying, God bless you? Sa ating katabi, God bless you. It's a simple prayer na pwede nating ibigay at hindi natin kailangang magmaramot.
God bless you. Ayan, ano? 40 araw, ang Kwaresma po dapat pinaplano. Pinaplano. No? Nais nating malaman o ating pagnilayan, ano ba ang gusto kong marating pagkatapos ng 40 araw ng disiplina, ng pagdarasal, pag-aayuno, at paglilimos. Ano ang gusto kong makita sa sarili ko? Ayan. Naalala ko po, kung inyong babalikan, si Father Eric Santos, you remember him? Dati po siyang pare dito sa Tondo. Siya po yung mga unang naging pare na nakilala ko ng lubusan nung ako ay maliit pa, nung ako ay bata pa. No? Minsan po, sinabi niya sa kanyang homily, o ilang beses na sigurong nasabi ito, no? Na sa paglalagay daw ng abo, kada Miyerkules, Ash Wednesday, napakadami. At sasabihin sinasabi ng pare, maniwala ka sa mabuting balita, magbago ka at maniwala sa mabuting balita. O sa abo ka nang galing, sa abo ka babalik. Eh, ang haba. So, ang ginawa ni Father Eric sa kanyang kwento, para mas mabilis at mas maikse. Alam niyo kung ano sinasabi niya? Habang nilalagyan ng krus na abo sa noo, ang sabi niya, mamamatay ka rin, mamamatay ka rin, mamamatay ka, isa ka pa, mamamatay ka rin. Ganon, ano? Ang bilis nga naman, di ba? Ang bilis, tapos agad no? Pero alam niyo, yung biro niyang iyon, na paulit-ulit naman namin tinatawanan, no? Taon-taon, ay may katotohanan. Katotohanan naman talaga yon. Yun naman ang simbolo nung abo na nilalagay sa atin, na sinasabi talaga sa atin, magiging ganyan ka. Kahit gaano pa kakinis, ka-flawless, at glass skin ang iyong noo, magiging abo ka pa rin. Matatapos at matatapos. Marahil yun po ang gusto nating unang bigyang pagninilay sa Ash Wednesday o sa Miyerkules ng abo. Ang lahat po na mayroon tayo, mawawala. Maging buhay natin, titigil, hihinto, matatapos. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ang sabi nga, the wisdom o yung karunungan sa buhay, isa sa pinakamagandang karunungan sa buhay ay iyong maamin at matanggap na matatapos at matatapos ang buhay mo. The best way of living is accepting that your life will end. Kasi minsan, di ba, masyado nating nagugumon tayo na parang life is forever, lahat na lang forever. Kaya ano ginagawa natin? We continue to crave. Lagi tayong naghahangad, lagi naghahangad. As if walang katapusan. Kaya maganda, the way to move forward is to realize that that road has an end. May katapusan ng lahat. Amen? Lahat tayo mamamatay. Kaya magandang guide yon, gabay sa buhay. Dahil alam ko, darating ang oras, titigil ang buhay ko, gawin ko na sana kung ano magagawa kong kabutihan sa ngayon. Di ba? Pangalawa, ang mensahe ng Miyerkules ng Abo, wala po kayo nakikita sa altar natin, napapansin? May napapansin po ba kayo sa sanktuaryo? Ano napapansin po ninyo? Ha? Walang bulaklak. Aba, ang Quiapo Church pa ba mawawalan ng bulaklak? Ay napakalaki po ng ating ginagastos dyan. Pinupuno lagi natin kahit ordinaryong panahon, ang ganda ng mga bulaklak dyan. Walang mga bulaklak. May nakita po ba kayong bulaklak? Wala. Pero tatanungin ko po kayo, maganda po ba ang altar? Maganda rin po ba ang sanktuaryo? Maganda pa rin po ba? Maganda. Ano sinasabi po sa atin dito? Ang buhay natin, kahit wala tayong borloloy sa katawan, kahit wala pa tayo ng mga palamuti sa buhay, maganda ka pa rin. Wala ka mang ipagyayabang na sasakyan o ipagmamalaking magandang tahanan. Wala ka mang matangos na ilong. Kalbo ka man, medyo may yung sa balat, ano tawag natin doon? Tagyawat. Kahit paano ang kutis natin,
tanggalin mo ang lahat ng palamuti ng buhay, maganda ka pa rin. Dahil ang kagandahan natin, hindi naman nakasalala yan kung ano naipahid mo sa mukha mo, ano naisabit mo sa leeg mo, sa leeg mo, at kung ano ang isinuot mo sa katawan mo. Ang ating kagandahan ay kaloob ng Diyos. Minsan nga lamang tayo ang nag-iinsulto sa sarili natin. Ang pangit ko naman. Ang liit-liit ko, pangit ang buhok ko, dry. Di ba? Ba't ganito ang mata ko? Hindi pantay. Ba't ang ilong ko, ayaw tumayo, lagi nakadapa? Tayo mismo tayo rin nagpapasama ng loob natin. Where in fact, ang totoo po niyan, sa mata ng Diyos. At dapat sa mata natin, makikita natin yung kagandahan natin. Tanggalin mo ang lahat ng palamuti at burloloy sa buhay. Maganda pa rin tayo. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, maganda ako. Maniwala ka, maganda ako. Sa mga lalaki, pakisabi nyo naman, guwapo naman. Huwag naman, pati, maganda ako. Sa ayaw at sa gusto mo, maganda ako. Dahil yun ang tingin ng Diyos sa akin. Amen? At ang ikatlo po na mensahe at huli na gusto nating pagnilayan ngayon, ang buhay pagpapakabanal. Ang pagpapakabait po, kailangan natin ng iba. Kung gusto mong maging banal na tao, maging mabuting tao, kailangan mo ng ibang tao. Mahirap magpakabuti kung nag-iisa ka, nakakulong ka sa bahay. Hindi pwede yun. Makikita mo ang kabutihan mo sa iyong ugnayan sa iba. At ang ibang tao, tumutulong yan para magpakabuti ka. For you to become a better person, kahit ano pa ginagawa niya sa iyo. Kung naging mabait yung kapwa mo sa iyo, ang sarap magpakabuti. Binigyan ka, bibigyan din kita. Di ba? Ginalang mo ko, gagalangin din kita. Napakadali. Pero alam niyo po ba, kahit yung mga tao na masama ang sinasabi sa inyo, pangit ang trato sa iyo, pwede ring maging daan para magpakabuti ka. Hindi pwedeng maging dahilan ang kanilang pangit na pakikitungo sa iyo para itigil mo na o sumuko ka sa pagpapakabuti at pagpapakabanal. Holiness comes in relationship with others. Nakikita natin na unti-unti tayong nagiging mabait, unti-unti tayong nagiging magalang, unti-unti tayong nagiging maunawain, unti-unti tayong nagiging pasensyoso kapag nandoon ang ugnayan natin sa iba. We need others for us to be holy, to be good persons, to be even better persons. We need others. Kaya ngayong Kwaresma, opo, mag-ayuno tayo, magdasal tayo, pero wag mong ihihinto, wag mong tutuldukan ang iyong ugnayan sa kapwa. Maganda man o pangit ang trato nila, pwede nating gamitin bilang oportunidad at pagkakataon na tayo ay maging mabuting tao o maging banal. Amen. Sa paglalagay po ng abo, ito po ay ipapahid sa ating mga noo. Paunawa lamang po ng mga nakaupo lamang sa pinakaunahan ang ating ng simbahan ang pipila para malagyan ng pari ng abo sa kanilang noo upang hindi lubos na maantala ang pagdiriwang ng misa. Ang iba naman ay maaaring pumunta pagkatapos ng misa sa mga tent sa labas ng simbahan, sa BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan Bautista at Plaza Miranda. Ang ating mga lay ministers ang maglalagay ng abo. Panatilihin po natin ang pagpila ng maayos. Sundin po natin ang ating mga ihos o ushers. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Amang May Kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay
ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinukupkup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo. Sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ng may ako
Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, buong kababaang loob tayong lumapit sa papagpatawad at mapagpala nating Diyos at sabihin po natin, O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa simbahan, pagkalooban mo sina Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko ng pusong nagsisisi para sa makabuluhan at mabungang panahon ng Kwaresma, manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, bigyan mo sila ng pusong nakababatid sa iyong awa at kagandahang loob at gawin nilang pamantayan ng mga ito ng tapat nilang paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, naway makatagpo kami ng kapanatagan sa iyo, Ama, habang aming pinagninilayan ang aming mga pagkukulang sa iyo at sa isa't isa, manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa mga dukha at inaapi, hipuin mo ngayon ang aming mga puso tungo sa pagturing at paglilingkod sa kanila bilang mga kapatid naming agarang nangangailangan. Manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Para sa yumaong mga mahal namin, salubungin mo sila at papasukin sa walang hanggang kaharian at angkilikin sa iyong mapagmahal na yakap. Manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga hinaing ng ating pamayanan at ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mo ang mga kahilingan ng iyong mga anak, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ginanap namin ang paghahaing ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ipanalangin po natin na tayo ay maging mabuting mga anak ng Diyos at maging magalang na kapatid sa isa't isa. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan at sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Pilgrim Center and Souvenir Shop ang mga imahe ng Poong Jesus Nazareno at aklat dasalan patungkol sa Poong Jesus Nazareno, English or Tagalog, at iba pang mga souvenir. Ito po ay matatagpuan sa pinakaharap ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wala pong pagwiwisik ng banal na tubig na magaganap. Ang pagpapahid ng mga abo ay gaganapin sa labas ng ating simbahan. Meron po tayong mga station sa mga sumusunod na lugar: BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan at Plaza Miranda. Pinakikiusapan ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtiisan at iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo't hingi ng pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan, kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo bilang mga disipulo at misyonero ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.